Isang asawang pipi, ginawang dekorasyon sa bahay na parang rebultong walang pakiramdam. Maging ang munting tinig ng batang nasa sinapupunan ko. Gustong itago at itakwil ng lalaking pinangakuan ako ng langit. Pinagpalit sa mas makinis, ibinenta ang aking dangal sa harap ng maraming tao. Pero tandaan nyo, ang katahimikan ko ay hindi kahinaan. Ito ang mitya ng inyong pagbagsak. Handa na ba kayong makita ang isang piping muling isisilang bilang isang reyna? Bakit sa gitna ng aking pananahimik, ang buong mundo ang kailangang lumuhod? Huwag kang mag-alala, Marco. Pipirma siya sa mga papeles na yan kahit hindi niya naiintindihan. Saan pa ba siya pupunta? Isang babaeng walang boses, walang pamilya, at walang silbi, kundi ang maging dekorasyon sa bahay na ito. Nakakasawa na ring makita ang pagmumukha niya araw-araw. Para akong may kasamang rebulto sa kama. Napatigil ang aking mundo sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng library. Ang boses na yon, ang malamig at mapang-uyam na boses ni Darius, ay parang isang matalim na baliso-marisong na dahan-dahang humihiwa sa aking pagkatao. Ang lalaking 10 taon kong pinagsilbihan, ang lalaking inalayan ko ng bawat hininga ng aking katahimikan, ay ganoon na lamang pala ang tingin sa akin. Nakatayo ako roon, bit-bit ang isang tray ng mainit na kape at ang paborito niyang kakanin na maaga kong iginayak. Maingat ko pang tinahi ang nasirang butones ng kanyang uniforme kaninang madaling araw. Tinitiyak na bawat tahi ay matibay, tulad ng aking pagmamahal. Ngunit ang bawat sinulid na yon ay tila naging alambreng pumulupot sa aking leeg. Sinasakal ako sa katotohanang hinding-hindi ko kayang isigaw. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Ang tasa ng kape ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Isang butil ng pawis ang gumulong mula sa aking noo, kasabay ng mabilis na pagtibok ng aking puso na parang isang ibong nakakulong at pilit na kumakawala sa aking dibdib. Nanigas ang aking mga binti at ang paligid ay unt-unting naglaho sa isang malabong ulap ng pait. Ang amoy ng kape na dati ay nagbibigay sa akin ng payapa ay tila naging amoy ng lason. Bakit? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Dahan-dahan akong umatras, pilit na hindi lumilikha ng anumang ingay. Ngunit bago pa ako makalayo, ang matigas na tinig ni Doña Soledad ay bumasag sa katahimikan mula sa aking likuran. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan, amihan? Mukha kang tangang nakatulala. Tapos mo na bang linisin ang mga pilak sa komedor? O baka naman nakikinig ka sa usapan ng mga lalaki? Wala kang karapatang makialam sa mga bagay na hindi mo naman maiintindihan. Hinarap ko ang aking biyenan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. Tila ba isa akong duming nakadikit sa kanyang mamahaling swelas. Lumapit siya sa akin at walang pasabing tinabig ang tray na hawak ko. Hindi ko nagawang kumapit ng mahigpit. Ang mainit na likido ay tumalsik sa aking mga paa. Nanunuot ang hapdi sa aking balat. Ngunit mas matindi ang hapdi sa loob ng aking dibdib. Wala akong boses para dumaing. Wala akong salita para ipaliwanag na ang hapdi ng kape ay wala pang kalahati ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Tingnan mo ang kalat na ginawa mo. Talagang wala kang silbi. Isang palamuning pipi na dinala lang dito para bigyan ng dangal ang pamilyang ito. Pero ikaw pa ang nagbibigay ng kahihiyan. Patuloy na bulyaw ni Soledad. Ang kanyang boses ay tila isang latigo na paulit-ulit na humahampas sa aking likuran. Mula sa library, lumabas si Darius. Inaasahan kong makikita ko ang kahit kaunting awa sa kanyang mga mata nang makita niya akong nakayuko, nanginginig, at may paso sa balat. Ngunit ang tanging nakita ko ay ang pagkairita. Inayos niya ang kanyang uniforme. Ang uniformeng ako ang nagplansa at tumingin sa akin na parang isang basahan. Linisin mo yan, amihan. Pagkatapos, pumunta ka sa kwarto natin. May mga papeles kang kailangang lagdaan. Huwag mo nang hintayin na mawalan pa ako ng pasensya sa'yo. Sabi niya,
Sa malamig na tono bago siya lumakad palayo. Kasunod si Marco na hindi man lang makatingin sa akin. Naiwan akong mag-isa sa koridor, nakaluhod sa basang sahig, pinupulot ang mga piraso ng nabasag na tasa. Ang bawat piraso ng porselana ay tila mga bahagi ng aking buhay na hindi ko na alam kung paano muling pagdidikitin. Sa gitna ng aking paghihirap, naramdaman ko ang isang bahagyang kirot sa aking puson. Isang kamay ko ang dahan-dahang humawak sa aking tiyan. Doon, sa gitna ng kadiliman at pananakit ng mga taong dapat ay nagtatanggol sa akin, may isang maliit na buhay na nagsisimulang tumibok. Isang sikretong ako lang ang nakakaalam. Isang anghel na nabubuo sa loob ng isang impyerno. Paano ko siya poprotektahan kung ako mismo ay walang tinig? Paano ko siya ililigtas sa mga taong ang tingin sa amin ay basura lamang? Tumingala ako sa kisame, pilit na pinipigilan ang mga luhang nais bumalong. Ang katahimikan ng mansyong ito ay hindi na isang kanlungan. Ito ay naging isang libingan. Ngunit sa ilalim ng aking pananahimik, may isang panunumpa na nagsisimulang mabuo. Ganito na lang ba? Ang halaga ko ba ay kasing mura lang ng isang pirasong papel na kanilang itatapon pagkatapos pakinabangan? Huminga ako ng malalim, dama ang hapdi ng bawat paglanghap, sa bawat patak ng pawis at luhang pilit kong kinukubli. Unti-unting nanunuot sa aking kalamnan ang isang banyagang pakiramdam. Hindi na lamang ito sakit, hindi na lamang ito takot. Ito ay isang malamig na determinasyon. Kung ang katahimikan ko ang ginagamit nilang sandata para tapakan ako, gagamitin ko rin ang katahimikang yon para itayo ang aking sarili. Hindi nila alam na sa bawat sandaling hindi ako kumikibo, pinagmamasdan ko ang kanilang bawat dumi. Sa bawat sampal ng kanilang mga salita, lalong tumitibay ang pundasyon ng aking pagbangon. Amihan, bingi ka na rin ba? Sabi ko linisin mo yan. Muling sigaw ni Soledad mula sa malayo. Dahan-dahan akong tumayo, hindi pinapansin ang kirot sa aking mga paa. Tumingin ako sa pinto ng library kung saan naiwan ang mga papeles na magtatakda ng aking kapalaran. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa aking isipan. Tila isang mitya na naghihintay na lamang na masindihan. Hanggang kailan ko kayang lunukin ang pait bago ito maging lason na tatapos sa kanila? Sumikat ang araw sa bintana ng aming silid, ngunit ang liwanag nito ay tila isang pangungutya sa dilim na namamayani sa aking puso. Maaga akong nagising gaya ng nakagawian sa loob ng 10 taon. Pinanood ko ang paghinga ni Darius habang siya ay natutulog. Ang lalaking minahal ko ng higit sa aking sarili, ngunit ang lalaki ring unting pumapatay sa aking kaluluwa. Dahan-dahan akong bumangon, tinitiis ang biglang pag-ikot ng aking paligid. Ang sikmura ko ay tila binabaligtad, isang pamilyar na pakiramdam na nitong mga huling linggo ay pilit kong itinatago. Humawak ako sa gilid ng kama, pinapakalma ang aking hininga. Hindi ako pwedeng magpakita ng panghihina. Sa bahay na ito, ang kahinaan ay isang paanyaya para sa mas matinding pag-api. Nagluto ako ng almusal sa kusina nang walang nililikhang ingay. Ang bawat galaw ko ay kalkulado. Ang paglatag ng tela sa mesa, ang pag-ayos ng mga kubyertos na pilak, at ang paghanda ng paboritong barako ni Darius. Nang bumaba sila ni Doña Soledad, tila wala silang nakikitang tao sa harap nila. Masyadong matabang ang timpla ng kape mo. Amihan, wala ka na talagang nagawang tama. Bulyaw ni Soledad matapos ang isang higop. Inilapag niya ang tasa ng may puwersa, sapat na para tumalsik ang likido sa malinis na mantel. Minsan naiisip ko, kung hindi ka lang kinuhang asawa ni Darius dahil sa awa, baka hanggang ngayon ay namamalimos ka pa rin sa kalsada. Isang batang may sakit na itinapon sa ampunan, binigyan ng marangal na apelyido, pero nananatiling hampas lupa ang asal. Yumuko ako.
Kinukubli ang panginginig ng aking mga labi. Ang mga salita niya ay tila mga bubog na pilit isinusungal-ngal sa aking lalamunan. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin na ang awa na sinasabi nila ay naging isang tanikalang sumasakal sa akin araw-araw. Pero nanatili akong piping saksi sa sarili kong paghihirap. Lalo pang bumigat ang aking pakiramdam nang bumaba si Darius na bihis sa kanyang military gala uniform. Amoy na amoy ko ang bango niya, isang mamahaling pabango na hindi ako ang bumili. Darius, anak, huwag mong kalimutang isama si Celine sa pagtitipon mamaya. Siya ang mas nararapat na makitang katabi ng isang magiting na koronel, hindi ang babaeng ito na tila anino lang sa paligid, sabi ni Soledad habang nakatingin sa akin ng may pangungutya. Tumango si Darius, hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Opo, Mami. Susunduin ko si Celine pagkatapos ng duty ko. Si Amihan, hayaan niyo na lang siya rito sa bahay. Baka mapahiya lang ako kapag may nagtanong sa kanya at hindi siya makasagot. Umalis sila na parang walang nasaktang damdamin. Nang masiguro kong wala na sila, naglakad ako patungo sa kusina. Ang gutom ay nagsisimulang manunuot sa aking kalamnan, ngunit ang hapagkainan ay para lamang sa mga mararangal. Kami ni Nanay Berta ay madalas nasa kusina na lamang kumakain ng mga tira-tira. Kinuha ko ang isang piraso ng matigas na tinapay na naiwan sa basket. Malamig na ito at tila wala ng lasa. Umupo ako sa isang sulok ng madilim na kusina, malayo sa karangyaan ng dining hall. Sa bawat kagat ko, dahan-dahan kong inilagay ang aking kaliwang kamay sa aking tiyan. Dito ko naramdaman ang munting init. Ang tinapay na ito, kahit gaano katigas at kasing pait ng aking buhay, ay kailangan kong ubusin para sa buhay na nasa loob ko. Pinrotektahan ko ang aking sinapupunan gamit ang aking palad, tila ba tinitiyak sa aking anak na kahit gaano tayo kailiit sa paningin nila, hindi ko hahayaang magutom siya. Ang bawat lunok ko ay may kasamang panalangin na sana, balang araw, ang batang ito ay magkaroon ng boses na ipinagkait sa kanyang ina. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay binasag ng isang marahas na pagbukas ng pinto. Nasaan ang piping katulong sa bahay na ito? Isang boses na puno ng kapangyarihan at tamis na may laso ng umalingaw-ngaw. Si Celine. Pumasok siya sa kusina na parang siya ang may-ari ng mansyon. Nakasuot siya ng pulang seda na damit, ang kanyang labi ay kasing pula ng dugo at ang kanyang mga mata ay nanunuri. May hawak siyang tasa ng mainit na tsa na kinuha niya sa counter. Oh, nandito ka pala, Amihan. Nagtatago sa dilim tulad ng isang daga. Sabi niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Alam mo ba? Sabi ni Darius sa akin kagabi, hinding-hindi raw siya magkakaroon ng anak sa isang tulad mo. Dahil sino ba ang gustong magkaroon ng tagapagmana na pipirin? Hindi ako gumalaw. Pinigilan ko ang aking sarili na manginig. Ngunit lalo siyang lumapit at sa isang mabilis na galaw, sadyang itinagilid niya ang hawak na tasa. Ang mainit na tsaa ay dumanak sa aking balikat. Nanunuot ang init sa manipis kong kasuotan. Napasinghap ako sa hapdi, ngunit walang tunog na lumabas. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Oops, my bad. Napakadulas kasi ng kamay ko. Kasing dulas ng posisyon mo sa buhay ni Darius. Maghanda ka na, Amihan. Dahil bago matapos ang buwan na ito, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan sa bahay na ito. Iniwan niya akong basang-basa at nanginginig sa sakit. Tumingin ako sa sahig, sa tsaa na humalo sa aking mga luha. Ang hapdi ng paso sa aking balat ay wala sa sakit na nararamdaman ko para sa anak ko. Ganito na lang ba? Hahayaan ko na lang ba silang sunugin ako hanggang sa maging abo? Sinasabi nila na ang utang na loob ay isang marangal na katangian nating mga Pilipino. Ngunit sa loob ng mansyong ito, ang utang na loob ay naging isang tanikalang bakal na nakapulupot sa aking mga bisig.
Habang naglalakad ako sa ilalim ng malakas na ulan patungo sa palengke, hindi ko mapigilang balikan ang alaala 10 taon na ang nakalilipas. Nakikita ko ang 18 taong gulang na amihan, payat at laging nakayuko. Nang kunin ako ni Darius mula sa ampunan, akala ko noon siya ang anghel na magliligtas sa akin mula sa mundong walang boses. Ngunit hindi ko alam na ang kaligtasang yon ay may katumbas na habambuhay na pagkaalipin. Huwag kang babalik hanggat hindi mo nabibili ang sariwang isda na gusto ko, amihan. At huwag kang magkakamaling gumamit ng sasakyan. Kailangan mong matutong magtipid dahil wala ka namang ambag sa perang ito. Ang sigaw ni Doña Soledad ay tila umaalingaw-ngaw pa rin sa aking tenga, kasabay ng bawat kulog sa langit. Basang-basa na ang aking manipis na baro. Ang suot kong abelyanang shawl, ang tanging regalo ni Nanay Berta na nagbibigay sa akin ng init, ay nagsisimula na ring mabigatan sa tubig. Ang hangin ay humahampas sa aking mukha, malamig at malupit. Tila bawat patak ng ulan ay isang karayom na tumutusok sa aking balat. Nagpasya akong dumaan sa gilid ng bengkang para mapabilis ang paglakad. Ngunit sa gitna ng madilim na pasilyo, sa pagitan ng mga naglalakihang container, narinig ko ang isang tunog na hindi dapat naroon. Ang kalansing ng bakal na tumama sa semento at ang mabibigat na yabag ng mga paa na tila may hinahabol. Nagtago ako sa likod ng isang lumang crates, pinipigilan ang aking hininga. Doon, sa ilalim ng isang aandap-andap na ilaw, nakita ko ang isang lalaki. Nakasandal siya sa pader, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tagiliran kung saan mabilis na umaagos ang malapot at madilim na likido. Ang kanyang mukha ay maputla, punit-punit ang kanyang suot na mamahaling barong at ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Ito, si Cian Navarro. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung sino siya, ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na pamilyar sa akin. Ang takot ng isang nilalang na malapit ng malunod sa sarili niyang dugo. Nang marinig ko ang papalapit na mga yabag ng mga lalaking may hawak na patalim, mabilis akong lumabas mula sa aking pinagtataguan. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang lakas ng loob, pero hinila ko siya patungo sa isang maliit at madilim na bodega na tanging ako lang ang nakakaalam. Sa loob ng bodega, ang tanging maririnig ay ang bagsak ng ulan sa bubong na yari sa yero at ang gumaralgal na hininga ng lalaki. Dahan-dahan kong kinuha ang aking shawl. Ang shawl na pinakamamahal ko. Pinunit ko ng walang pag-aalinlangan para gawing benda sa kanyang sugat. Naramdaman ko ang init ng kanyang dugo sa aking mga daliri. Habang hinihigpitan ko ang pagkakatali, dumaing siya sa sakit. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay pilit na bumubukas sa kabila ng panghihina. Sa gitna ng dilim, napansin ko ang isang bagay sa kanyang braso. Isang tattoo na hugis lawin na may nakapulupot na ahas. Biglang tumigil ang aking paghinga. Ang simbolo na iyon, nakita ko na yon sa mga lihim na dokumento sa ilalim ng drawer ni Darius. Isang simbolong hindi dapat makita ng isang dekorasyong tulad ko. Naramdaman ko ang takot, pero mas nangingibabaw ang awa. Tumingin si Cian sa akin, tila nagtatanong kung sino ang babaeng piping ito na nagtatangkang isalba ang kanyang buhay. Itinaas ko ang aking kamay. Sa gitna ng katahimikan at amoy ng kalawang at dugo, iginalaw ko ang aking mga daliri sa lengguwahe ng mga senyas. Manatili kang buhay, ang sabi ng aking mga kamay. Huwag kang bibitiw. Hindi ko alam kung naintindihan niya, pero dahan-dahang humawak ang kanyang malamig na kamay sa aking palad bago siya tuluyang mawalan ng malay. Nang tumila ang ulan, mabilis akong umalis para tapusin ang aking pinamili. Iniwan ko siya doon na may kasamang dalangin. Pag-uwi ko sa mansyon, basang-basa ako at nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa saksing na saksihan ko. Saan ka galing, amihan? Ang boses ni Darius ay tila isang hatol ng kamatayan
Sa gitna ng sala, nakatayo siya roon, madilim ang mukha, habang hawak ang isang baso ng alak. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Napansin niya agad ang kulang sa aking suot. Nasaan ang shawl mo? Ang shawl na hindi mo kailanman hinuhubad. Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng alak ay humahalo sa amoy ng panganib. Hinawakan niya ng marahas ang aking panga. Pinipilit akong tumingin sa kanya. Sino ang sinalubong mo sa labas sa gitna ng ulan? Sino ang lalaking binigyan mo ng shawl mo, ha? Amihan? Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na naggistatambi na. Nagligtas ako ng buhay, pero ang tanging lumabas sa aking lalamunan ay ang isang paos at walang saysay na hangin. Ang aking katahimikan, na dati ay aking tanging panangga, ngayon ay naging mitya ng kanyang pagduda. Ganito na lang ba? Ang bawat kabutihang gagawin ko ay laging babalik sa akin blank isang kasalanan? Hindi ko malimutan ang lamig ng mga mata ni Darius habang hinihigpitan niya ang hawak sa aking panga. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay humahalo sa amoy ng ulan sa aking katawan. Lumilikha ng isang nakakasulasok na timpla ng panganib. Sa bawat segundo na hindi ako sumasagot, lalong nagngangalit ang kanyang mga bagang. Bakit hindi ka makatingin sa akin ng diretso, amihan? Dahil ba totoo ang hinala ko na ang piping asawa ko ay nagpapakasaya sa piling ng ibang lalaki habang ako ay nagtatrabaho para sa dangal ng pamilyang ito? Binitawan niya ako nang may pandidiri, sapat na para mawalan ako ng balanse at mapaupo sa malamig na sahig. Tumingin siya sa akin mula sa kanyang kinatatayuan, tila ba isa akong basahang dumi na minalas niyang may uwi. Walang hiya ka? Kung hindi dahil sa akin, nabulok ka na sa ampunan na yon. Ang utang na loob mo sa akin ay hindi mababayaran ng kahit anong pagsisilbi. At ngayon, dudungisan mo pa ang pangalan ko. Umalis siya nang hindi man lang tinitingnan ang aking kalagayan. Nanatili akong nakaupo sa sahig, yakap ang aking mga tuhod. Ang bawat salita niya ay tila isang latigo na humahampas sa aking kaluluwa. Ang utang na loob na paulit-ulit niyang isinusumbat ay naging isang madilim na kulungan na walang pintuan. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad patungo sa kusina kung saan naghihintay si Nanay Berta. Siya lamang ang tanging tao sa bahay na ito na tumitingin sa akin ng may pagmamahal. Nang makita niya akong basang-basa at nanginginig, agad siyang kumuha ng tuyong tuwalya at dinala ako sa isang sulok. Huwag kang mag-alala, anak. Lilipas din ang galit niya, bulong ni Nanay Berta habang dahan-dahang sinusuklay ang aking basang buhok. Ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa trabaho, ngunit ang bawat haplos niya ay puno ng init na hindi ko nararamdaman sa piling ni Darius. Uminom ka nito. Alam kong hindi mo pa sinasabi sa kanila, pero kailangan niyo ito ng munting anghel sa loob mo. Inabot niya sa akin ang isang baso ng maligamgam na gatas at isang bitamina. Napatitig ako sa kakanya. Alam niya, ang lihim na aking iniingatan ay tila nabasa niya sa aking mga mata. Tumango ako ng bahagya at sa isang bihirang pagkakataon, naramdaman ko ang isang patak ng luha na gumulong sa aking pisngi. Ang sandaling iyon, ang marinig ang kanyang malambot na boses at madama ang kanyang pag-aalaga, ay ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin na tao pa rin ako. Samantala, sa isang lihim na silid sa kabilang bahagi ng lungsod, unti-unting nagkamalay si Sian Navarro. Ang paligid ay amoy gamot at antiseptic. Pagdilat ng kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang punit-punit na abilya ng shawl na nakapatong sa kanyang tabi. Hinawakan niya ang tela. Kahit marumi na ito sa dugo at ulan, naroon pa rin ang bahagyang bango ng sampagwita at sabon. Ang bango ng babaeng nagligtas sa kanya. Naalala niya ang mga matang puno ng lungkot, ngunit matapang, at ang mga kamay na nag-usap sa kanya sa gitna ng katahimikan. Hanapin niyo siya, utos ni Sian sa kanyang tauhan
sa isang mahinang boses. Ang babaeng nagligtas sa akin sa bengkang. Huwag kayong hihinto hanggat hindi nyo nalalaman kung sino siya. May malaki akong utang na loob sa kanya at sisiguraduhin kong mababayaran ko yon. Hindi niya alam na ang babaeng hinahanap niya ay ang asawa ng lalaking pilit niyang ibinabagsak. Kinabukasan, ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Almonte ay muling bumasag sa pagdating ni Celine. Pumasok siya sa sala na may dalang mga bulaklak at isang malapad na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nakita niya ako habang nagpupunas ng mga muebles at sadyang lumapit siya sa akin. Amihan dear, bakit parang lalo kang pumutla? Sabi ni Celine sa isang tonong puno ng plastik na pag-aalala. Lumingon siya kay Doña Soledad na pababa ng hagdan. Tita Soledad, may maganda po akong balita. Kaya siguro biglang nagbago ang mood ni Darius kagabi. Lumapit si Soledad ng may kuryosidad. Ano yun, Celine? Sabihin mo na. Kailangan natin ng magandang balita sa bahay na ito. Huminga ng malalim si Celine. Hinawakan ng kanyang tiyan at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng isang nanalo. Tita, magiging lola na po kayo. Buntis ako. At si Darius ang ama. Tila tumigil ang pagtibok ng aking puso. Ang basahan na hawak ko ay nahulog sa sahig ng walang tunog. Ang mundong pilit kong itinatayo para sa aking anak ay tila gumuho sa isang iglap. Tumingin ako kay Celine at doon ko nakita ang katotohanan. Gagamitin niya ang kasinungalingang ito para tuluyan akong itapon sa kalsada. Paano ko ipaglalaban ang munting buhay sa loob ko kung ang kalaro ko ay isang demonyong may mukha ng anghel? Mamatay ang batang yan bago pa siya makahinga sa mundong ito, amihan. Tandaan mo ang sinasabi ko. Ang bulong na yon ni Celine ay tila isang malabong kumpas ng kamatayan sa aking pandinig habang inaayos ko ang kanyang kwelyo sa loob ng banyo ng mansyon. Sa labas, naririnig ang tawanan at ang malakas na boses ng mga general at matataas na opisyal ng militar. Isang malaking pagtitipon ang idinaraos para sa nalalapit na pag-akyat ng ranggo ni Darius, ngunit dito sa loob, sa gitna ng amoy ng mamahaling pabango at liwanag ng mga kristal na bumbilya, ang tanging nararamdaman ko ay ang lason na dahan-dahang dumadaloy mula sa mga labi ng babaeng nasa harap ko. Ngumiti siya sa salamin. Isang ngiting kay tamis kung titingnan mula sa malayo, ngunit puno ng panganib. Huwag kang tumingin sa akin ng ganyan. Alam kong buntis ka rin. Pero sa tingin mo ba, paniniwalaan ka nila? Tingnan mo ang sarili mo, amihan. Isang piping anino na walang silbi. At tingnan mo ako, ang babaeng nagdadala ng tagapagmana na hinihintay ni Darius at ni Tita Soledad. Hindi ako kumibo. Nanatiling nakayuko ang aking ulo. Ang aking mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng lababo hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Ang sikmura ko ay muling bumaligtad. Hindi dahil sa paglilihi, kundi dahil sa labis na pagkasuklam. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itulak siya palayo. Ngunit ang tanging nagawa ko ay ang huminga ng malalim at lumabas ng banyo para ipagpatuloy ang aking tungkulin bilang tagapagsilbi sa sarili kong bahay. Ang hapagkainan ay puno ng mga masasarap na putahe. Ang amoy ng inihaw na baka na may rosemary, ang bango ng pulang alak, at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak na ako mismo ang nag-ayos kaninang madaling araw. Sa gitna ng mesa, nakaupo si Darius, mukhang kagalang-galang sa kanyang uniforme habang nasa tabi niya si Soledad, na wari ay isang reynang nagmamalaki sa kanyang kaharian. Amihan, dalhin mo rito ang mainit na sabaw. Utos ni Soledad nang hindi man lang ako tinitingnan. Dahan-dahan ka. Baka magkalat ka na naman tulad ng dati. Nakakahiya sa mga bisita. Dahan-dahan akong lumapit
Bitbit ang isang mangkok ng sabaw na umuusok pa sa init. Ang bawat hakbang ko ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na bubog. Ramdam ko ang mga mata ni Selene na nakamasid sa akin mula sa kabilang dulo ng mesa. Habang papasa ko ang sabaw kay Soledad, naramdaman ko ang isang banyagang puwersa sa aking paa. Sadyang iniunat ni Selene ang kanyang binti para ako ay patisurin. Nawalan ako ng balanse. Ang tunog ng porselanang tumatama sa sahig at ang pagsabog ng mainit na sabaw ay naging sanhi ng isang biglang katahimikan sa buong silid. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Kasabay ng aking pagkadapa, isang mamahaling plorera na nasa tabi ni Soledad. Isang antigong manapa mula sa mga ninuno ng mga almonte, ang natumba at nagkadurog-durog sa semento. Ang plorera ko. Ang matinis na tili ni Soledad ay pumuno sa silid. Tumayo siya ng mabilis. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ang huling alaala ng aking asawa, "Amihan, anong ginawa mo?" Tumayo rin si Selene. Kunwari ay gulat at agad na lumapit kay Soledad. "Tita, nakita ko po. Sinadya niya iyon. Itinulak niya ang mesa dahil siguro nagagalit siya sa akin." Tumingin ako kay Darius. Ang kanyang mga mata ay hindi na lamang puno ng pagkairita. Ito ay puno ng puot at matinding kahihiyan sa harap ng kanyang mga kasamahan. Ang katahimikan sa paligid ay tila naging isang mabigat na kumot na sumasakal sa akin. Gusto kong ituro si Selene. Gusto kong gamitin ang aking mga kamay para sabihing siya ang may gawa. Ngunit sa paningin ng lahat, ako ang may sala. Ako ang piping asawa na laging nagdadala ng kamalasan. Dahan-dahang tumayo si Darius mula sa kanyang kinauupuan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila bawat tibok ng isang orasan na nagbabanta ng panganib. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa lumitaw ang mga ugat sa kanyang braso. Sobra na ito, amihan. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Binigyan kita ng lahat. Binigyan kita ng pangalan. Pero ang ibinabalik mo sa akin ay kahihiyan sa harap ng mga taong ito. Tumingala ako sa kanya. Ang aking mga mata ay nagsusumamo. Ngunit ang nakita ko lang ay ang isang lalaking wala ng puso. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, mataas na mataas, habang ang liwanag ng chandelier ay tumatama sa kanyang gintong singsing. Sa sandaling iyon, ang hangin sa paligid ay tila tumigil sa pagdaloy. Ang lahat ng ingay sa mansyon ay naglaho. Naiwan lamang ang mabilis na kabog ng aking dibdib at ang malamig na katotohanan na ang 10 taon kong pagtitiis ay hahantong sa isang marahas na wakas. Ganito na lang ba ang katapusan ng lahat? Isang sampal na gigising sa akin mula sa isang bangungot na tinawag kong buhay? Isang malakas na sampal ang humiwa sa katahimikan ng bulwagan. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang salitang binitawan ni Darius sa loob ng 10 taon. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng mabilis na pag-ikot ng aking mundo. Tumama ang aking mukha sa matigas na semento at sa isang sandali, ang tanging narinig ko ay ang matinis na ugong sa loob ng aking mga tenga. Nalasahan ko ang pait ng dugo sa aking labi, ngunit mas matindi ang lasa ng pait sa aking lalamunan, ang pait ng pagtataksil ng lalaking sinumpaan kong mamahalin hanggang sa huling hininga. Wala kang kwentang babae. Ang boses ni Darius ay umalingaw-ngaw, puno ng puot na tila nais akong ibaon sa ilalim ng lupa. Sa harap ng mga general, sa harap ng media, ipinakita mo kung gaano kakabasura. Ang plorerang yon ay hindi mababayaran ng kahit anong pagsisisi mo. Narinig ko ang bulong-bulungan ng mga panauhin. Ang bawat bulong ay tila mga laso na palaso na tumutusok sa aking likuran. Nararamdaman ko ang mga mata nilang puno ng paghatol. Doon, sa gitna ng karangyaan, ako ay naging isang tontonan ng kahihiyan. Darius,
Sapat na yan. Ang boses ni Soledad ay narinig ko, ngunit hindi ito boses ng pag-awat. Ito ay boses ng isang taong nandidiri. Paalisin mo na ang piping mamamatay tao na yan sa harap ko. Baka hindi ko matansya ang sarili ko at ako mismo ang tumapos sa kanya. Sinubukan kong gumalaw, ngunit isang matalim na kirot ang biglang gumuhit mula sa aking puson patungo sa aking likuran. Napasinghap ako, isang piping hininga na puno ng takot. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tingin sa aking puting bestida. Doon, sa gitna ng maputing tela, isang pulang mantsa ang unti-unting kumakalat. Parang isang rosas na dahan-dahang namumukadkad sa gitna ng niyebe. Ngunit ang rosas na ito ay simbolo ng kamatayan. Ang aking dugo, ang dugo ng aking anak. Nanlaki ang aking mga mata. Ang takot na nararamdaman ko para sa aking sarili ay agad na napalitan ng isang matinding pangamba para sa munting buhay na nasa loob ko. Hinawakan ko ang aking tiyan ng mahigpit. Tila ba sinusubukan kong pigilan ang pag-agos ng buhay palayo sa akin. Tumingala ako kay Darius. Ang aking mga mata ay punong-puno ng pagsusumamo. Tulungan mo ako, ang sigaw ng aking puso. Ang anak mo, Darius, ang anak natin. Ngunit nang magtagpo ang aming mga mata, walang pag-alala akong nakita. Ang tanging naroon ay ang isang malamig na pader ng pagkamuhi. Tumingin siya sa mantsa sa aking damit at pagkatapos ay muling tumingin sa aking mukha nang may pandidiri. Nagpapakitang tao ka na naman ba, amihan? Gagamit ka ng dugo para kaawaan ka? Ang malamig na tanong ni Darius. Umalis ka sa harap ko. Ngayon din. Sa sandaling iyon, may isang bagay na tuluyang namatay sa loob ko. Hindi lamang ito ang pag-ibig ko para sa kanya. Ito ang huling hibla ng aking pasensya at pag-asa sa pamilyang ito. Ang bawat luha na pilit kong pinipigilan ay natuyo sa init ng namuong galit. Ang katahimikan ko na dati ay puno ng lungkot, ngayon ay naging isang matalim na sandata ng determinasyon. Ginamit ko ang aking mga nanginginig na kamay para itulak ang sarili ko mula sa sahig. Bawat galaw ay isang paghihirap. Bawat sentimetro ng pag-angat ay tila may humihilang pababa sa akin. Ngunit tumayo ako. Tumayo ako nang hindi humihingi ng tulong sa kahit na sino. Pinunasan ko ang dugo sa aking labi gamit ang likod ng aking palad. Tinitigan ko si Darius ng diretso sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi ako yumuko. Hindi ako nagmakaawa. Ang aking tingin ay kasing lamig ng bakal at kasing talim ng isang sumpa. Nakita ko ang panandaliang pagkagulat sa kanyang mukha. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang boses ang narinig mula sa pintuan ng mansyon. Ang sino mang humawak sa kanya ay kailangang dumaan sa akin. Ang lahat ay napalingon. Sa gitna ng pintuan, nakatayo ang isang lalaking may awtoridad na tila hindi kayang tapatan ni Darius. Si Cian Navarro. Nakasuot siya ng itim na suit. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin ng may malalim na pag-aalala. Ngunit nang tignan niya si Darius, ang mga matang iyon ay naging kasing panganib ng isang bagyo. Naglakad siya patungo sa akin. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang babala. Hindi niya pinansin ang mga general. Hindi niya pinansin si Soledad. Huminto siya sa harap ko at dahan-dahang hinubad ang kanyang jacket para ibalot sa aking nanginginig na katawan. Tinatakpan ng pulang mantsa sa aking bestida. Ayos ka lang ba? Bulong niya. Hindi ako makasagot. Ngunit hinawakan ko ang kanyang braso ng mahigpit. Ang hapdi sa aking tiyan ay patuloy na kumikirot at ang aking paningin ay nagsisimula ng magdilim. Hinarap ni Cian si Darius. Isang tensyon ang namayani sa pagitan ng dalawang lalaki. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigawan. Sino ka para makialam sa asawa ko? Ang bulyaw ni Darius, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Ngumiti si Cian, isang matalim at mapanganib na ngiti.
Ako ang taong magpapaalala sa'yo na ang bawat patak ng dugo na nawala sa kanya ngayong gabi ay babayaran mo ng buong buhay mo. Bago pa man makasagot si Darius, naramdaman ko ang tuluyang pagbagsak ng aking katawan. Ngunit bago ako tuluyang lamunin ng dilim, naramdaman ko ang matitigas na braso ni Sian na sumalo sa akin. Ligtas na ba ako? O ito na ang simula ng isang mas malaking laban? Ang unang naramdaman ko sa aking paggising ay ang amoy ng malinis na linen at ang banayad na halimuyak ng lavender. Malayo ito sa amoy ng alikabok at floor wax sa mansyon ng mga Almonte. Idinilat ko ang aking mga mata at tumambad sa akin ang isang puting kisame. Walang mga larawan ng mga general, walang malamig na titig ni Soledad. Ang katahimikan dito ay hindi nakakasakal. Ito ay tila isang malambot na yakap. Agad kong hinawakan ang aking tiyan. Ang takot na naramdaman ko bago ako mawalan ng malay ay muling bumalik. Mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Ngunit bago pa man ako tuluyang lamunin ng kaba, isang malambot na kamay ang pumatong sa aking balikat. Huwag kang mag-alala, amihan. Ligtas ang anak mo. Isang himala. Pero kumapit siya ng mahigpit. Ang boses na yon ay mula sa isang doktora na may mabait na mukha. Sa gilid ng silid, nakita ko si Tian. Nakatayo siya malapit sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa. Nang makita niyang gising na ako, dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing panganib ng kagabi, ngunit naroon pa rin ang lalim sa kanyang mga mata na tila may nais ipahiwatig. Dinala kita sa isang pribadong klinika na hindi alam ng asawa mo, sabi ni Sian sa isang mahinahong tono. Huwag kang matakot. Walang sino man ang makakapasok dito nang hindi ko alam. Dito ligtas ka. Dito may boses ka. Kinuha ko ang notepad at panulat na nasa tabi ng aking kama. Ang aking mga daliri ay nanginginig pa rin, ngunit pilit kong isinulat ang isang tanong. Bakit mo ito ginagawa? Tumingin si Chian sa akin ng matagal. Pagkatapos, kinuha niya ang isang makapal na brown envelope mula sa ibabaw ng mesa at inilapag ito sa aking kandungan. Dahil hindi ka lang basta asawa ng isang corner, simula niya. Sa loob ng 10 taon, naniwala ka na ikaw ay isang miltahang ulila na pinulot sa kalsada. Pinaniwala ka nila na wala kang halaga kaya dapat kang magpasalamat sa bawat sampal at pag-alipusta nila sa'yo. Pero nagkamali sila, amihan, at higit sa lahat, niloko ka nila. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope. Ang unang papel na nakita ko ay isang DNA result. Hindi ko maintindihan ang lahat ng mga terminong medikal, ngunit ang huling bahagi ay malinaw. 70.9% probability of paternity. Sa ibaba nito ay nakasulat ang isang pangalan na nagpayanig sa aking buong pagkatao. Tomas Ledesma. Amihan, ikaw ang batang nawala. 20 taon na ang nakalilipas sa Cebu. Patuloy ni Sian, hindi ka iniwan ng mga magulang mo. Ninakaw ka. Ang aksidenteng nagdulot ng iyong pagiging pipi ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa trauma ng gabing iyon. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng Ledesma Group of Companies. Ikaw ang anak ng hari ng bantay at real estate sa Visayas. Napabitaw ako sa mga papel. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging kasing lamig ng yelo. Sa loob ng 2 dekada, namuhay ako sa paniniwalang wala akong sinuman. Nanlimos ako ng pagmamahal sa mga taong ang tingin sa akin ay basura, habang sa kabilang bahagi ng bansa, may isang amang hindi tumigil sa paghahanap sa akin. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang bawat patak ng luha na gumulong sa aking pisngi ay tila dahan-dahang hinuhugasan ng lahat ng dumi at pait ng aking nakaraan. Hindi na ako si amihan ng piping alila. Hindi na ako si amihan ng ornamento ni Darius. Kinuha ko muli ang panulat. Sa isang blankong pahina, isinulat ko ang aking pangalan. Hindi ang apelidong Almonte na tila isang tatak ng pagkaalipin. Isinulat ko ang pangalang matagal nang ibinaon sa limot. Amihan Ledesma. Habang isinusulat ko ang bawat titik,
naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa aking mga ugat. Ang bawat stroke ng panulat ay tila isang deklarasyon ng digmaan laban sa lahat ng nang-api sa akin. Ito ang aking golden moment, ang sandaling binawi ko ang aking sarili mula sa mga kamay ng mga halimaw. Handa ka na bang makita siya? Tanong ni Sian. Hindi pa man ako nakakasagot, ang pinto ng silid ay dahan-dahang bumukas. Isang matandang lalaki na may maputing buhok, ngunit may tindig na kagalang-galang ang pumasok. Ang kanyang mga mata, na kasing kulay ng sa akin, ay agad na napuno ng mga luha nang magtagpo ang aming mga paningin. Amihan. Ang tawag niya sa aking pangalan ay parang isang panalangin na sa wakas ay nasagot. Anak ko. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang lumalapit siya sa aking kama. Sa sandaling iyon, ang mansyon ng mga Almonte ay tila naging isang malabong alaala na lamang ng isang masamang panaginip. Ang tunay kong buhay ay magsisimula na at sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ang katahimikan ko ang magiging huling bagay na maririnig ni Darius bago gumuho ang kanyang mundo. Ang bawat umaga sa mansyon ng mga Ledesma ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang sariwang hangin na nagpapaalala sa akin na ako ay buhay. Wala na ang amoy ng floor wax na kasing talim ng mga salita ni Soledad. Wala na ang mabigat na katahimikan sa hapagkainan na pilit akong pinatatahimik. Sa halip, ang naririnig ko ay ang malambot na tinig ng aking ama, si Tomas, habang nagkukwento siya tungkol sa aking pagkabata. Mga kwentong matagal nang ibinaon ng panahon, ngunit ngayon ay dahan-dahang binubuhay muli. Ngunit sa kabila ng init ng pagtanggap ng aking ama, ang aking puso ay hindi mapakali. Ang 10 taon ng pagdurusa sa piling ni Darius ay hindi basta-basta mabubura ng mga luha at yakap. May isang apoy na nagbabaga sa loob ko. Isang pagnanais na hindi lamang para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan. Anak, huwag mong pilitin ang sarili mo, malambing na sabi ni Papa Tomas habang nakaupo kami sa terasa. Tanaw ang malawak na asul na dagat ng Cebu. Ang lahat ng ari-arian ko ay sayo. Hindi mo na kailangang bumalik sa mundong yon. Kalimutan mo na sila. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, ang aking mga mata ay hindi na puno ng lungkot. Kinuha ko ang aking panulat. Hindi ako babalik para manatili, Papa. Babalik ako para bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa akin. Hindi lang ang pera, kundi ang dangal na tinapaktapakan nila. Napabuntong hininga ang aking ama, ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-unawa. Alam niyang sa mga dugong Ledesma, ang paglaban ay hindi isang pagpipilian, kundi isang katangian. Doon nagsimula ang aking tahimik na paghahanda. Sa tulong ni Sian, na naging aking kanang kamay, sa lahat ng teknikal na aspeto, sinimulan naming bukslatin ang bawat pahina ng buhay ni Darius. Hindi siya ang huwarang koronel na ipinapakita niya sa publiko. Sa ilalim ng kanyang mga huwad na parangal, natuklasan namin ang isang malalim na hukay ng korupsyon, mga transaksyong ilegal, paggamit ng pondo ng militar para sa pansariling interes, at ang masakit na katotohanan na ang bawat luho na tinatamasa nila ni Celine ay galing sa pawis at dugo ng mga taong pinagsamantalahan nila. Isang gabi, habang nakatitig ako sa mga dokumentong nakalatag sa mesa, naramdaman ko ang isang pamilyar na bigat sa aking dibdib, ang bata sa aking sinapupunan. Hinawakan ko ang aking tiyan at naramdaman ang isang mahinang paggalaw, isang maliit na sipa na tila nagsasabing siya ay kasama ko sa laban na iteon ito. Amihan, tawag ni Sian mula sa pintuan. May hawak siyang isang tablet na nagpapakita ng real-time na monitoring sa mga bank accounts ng pamilya Almonte. Nabili na natin ang karamihan sa mga utang ni Darius sa bangko. Sa susunod na buwan, ang buong utang niya sa mga pribadong lender ay mapupunta na sa atin. Sa madaling salita, tayo na ang may hawak ng kanyang leeg. Tumingin ako sa screen.
Ang makita ang pagbagsak ng kanilang imperyo ay hindi nagbigay sa akin ng kasiyahan na inaasahan ko. Sa halip, naramdaman ko ang isang matinding kalmado. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa kanila na ang piping dekorasyon na itinapon nila ay ang siyang magiging arkitekto ng kanilang pagguho. Ano ang susunod nating hakbang? Tanong ni Sian. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang na hindi ko kailanman naramdaman mula kay Darius. Kinuha ko ang aking panulat at nagsulat sa maliit na papel. Hayaan silang magdiwang. Hayaan silang maniwala na sila ay nanalo. At sa gabi ng kanyang pinakamalaking tagumpay, doon natin ipapakita ang tunay na mukha ng katarungan. Isang hindi inaasahang sulat ang dumating sa mansyon ng mga Ledesma kinabukasan. Ito ay isang imbitasyon para sa isang prestihiyosong gala ng mga militar, kung saan pararangalan si Darius bilang bagong general. Nakita ko ang pangalan ni Selene Villarca sa listahan ng mga dadalo bilang kanyang katuwang. Isang malabong ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang tadhana ay nagbibigay sa amin ng entablado. Ang entablado kung saan ang lahat ng kanilang kasinungalingan ay mabubunyag. Huminga ako ng malalim, dama ang samyo ng dagat na pumapasok sa bintana. Ang dating amihan na laging nakayuko ay wala na. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng salamin ay may mga matang puno ng apoy at pusong bakal. Ang laro ay nagsisimula na at sa pagkakataong ito, hindi ako ang piyesa na isasakripisyo. Ako ang manlalaro na magtatapos ng lahat. Hindi na siya babalik, Darius. Siguradong kung hindi siya namatay sa kalsada, baka namamalimos na yon sa kung saang sulok. Bakit mo pa ba iniisip ang piping iyon, gayong nasa harap mo na ang babaeng magdadala sa iyo sa rurok ng tagumpay? Ang malanding boses ni Celine ay narinig ko sa pamamagitan ng maliit na speaker sa loob ng opisina ni Sian. Nakikita ko sila sa screen, naghahanda para sa pinakahihintay nilang gabi. Si Darius ay abala sa pag-aayos ng kanyang medalyon sa harap ng salamin, habang si Celine ay nakasuot ng isang mamahaling gintong gown na tila sumisigaw ng karangyaan. Ang mansyon na dati ay aking kulungan, ngayon ay pinagmamasdan ko na lamang mula sa malayo. Tila isang entablado ng mga komedyanteng hindi alam na malapit na ang huling yugto ng kanilang pagtatanghal. Hindi ko siya iniisip. Tugon ni Darius nang may halong irita. Ang iniisip ko ay ang promosyon ko mamaya. Ito na ang katuparan ng lahat ng pinaghirapan ko. Kapag naging general na ako, wala nang makakahadlang sa atin. Pinanood ko ang pagngiti ni Celine, isang ngiting puno ng sakim. Hindi nila alam na ang bawat luho sa loob ng bahay na yon, mula sa alak na iniinom nila hanggang sa kuryenteng nagbibigay ng liwanag sa kanilang paligid, ay unti-unti nang dumadaloy sa ilalim ng aking kontrol. Ang bawat piraso ng kanilang kasinungalingan ay naging sinulid na ngayon ay bumubuo ng isang matibay na lambat na dahan-dahang humihigpit sa kanilang mga leeg. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, si Doña Soledad ay nakaranas ng unang pagguho ng kanyang kumpiyansa. Nagtungo siya sa isang sikat na alahero para ibenta ang ilan sa mga alahas na kinuha niya sa aking silid ng gabi ng aking pag-alis. Paumanhin po, Senyora Almonte. Wika ng alahero sa isang magalang ngunit matigas na tono. Ngunit ang mga hiyas na ito ay naka-flag na sa aming sistema. May isang pribadong kolektor na ang nagmamay-ari ng mga papeles ng mga ito. At ang utos sa amin ay kumpiskahin ang mga ito kapag may nagtangkang magbenta. Ano? Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Ako ang ina ni Coronel Darius Almonte. Ang bulyaw ni Soledad, ang kanyang boses, ay tila isang basag na kampana sa loob ng tahimik na tindahan. Kahit sino pa po kayo, senyora, ang batas ay batas. Ang lahat ng ari-arian ng pamilya Almonte na nakasangla ay tinubos na ng Ledesma Group. Kung may reklamo po kayo, maaari kayong makipag-ugnayan sa kanilang mga abogado. Nang makita ko sa CCTV ang mukha ni Soledad,
na unti-unting namumutla at nangangatog sa galit at takot. Naramdaman ko ang isang malamig na kapayapaan. Ang hiya na matagal nilang ipinalasap sa akin, ngayon ay nagsisimula nang bumalik sa kanila sa paraang hindi nila inaasahan. Amihan, tawag ni Sian. Lumapit siya sa akin at may inilapag na isang malaking itim na kahon sa ibabaw ng mesa. Ito na ang iyong baluti para sa gabing ito. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Isang telang kulay, pulang-pula ang tumambad sa akin. Ito ay isang gown na yari sa pinakamahal na seda. Ang kulay nito ay kasing talim ng dugong dumanak sa aking bestida noong gabing tinalikuran ako ni Darius. Hinawakan ko ang tela, damang-dama ang lambot nito sa aking mga daliri na dati ay magaspang dahil sa paglalaban ng kanilang mga damit. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang piping aninong natatakot sa sarili niyang hininga. Ang mga mata ko ay puno ng determinasyon at ang aking tindig ay kasing tatag ng mga bundok sa Cebu. Handa na ba ang lahat? Ang tanong ko sa pamamagitan ng aking mga kamay kay Sian. Tumango siya ng may matinding paggalang. Ang media, ang mga abogado, at ang iyong ama ay naghihintay na sa ballroom. Ang lahat ng ebidensya ng korupsyon ni Darius ay nakahanda na para sa malaking pasabog sa gitna ng seremonya. Ngayong gabi, amihan, ang buong mundo ay makikinig sa iyong katahimikan. Isang malalim na hininga ang aking pinakawalan. Kinuha ko ang aking pulang lipstick at dahan-dahang pinahiran ng aking mga labi. Ang kulay na ito ang magpapaalala sa kanila na ang bawat sakit na ibinigay nila ay may katumbas na kabayaran. Habang papaalis kami ng mansyon ng mga Ledesma, tanaw ko ang naglalakihang ilaw sa malayo, ang lugar kung saan gaganapin ang gala. Ang bawat yabag ng aking takong sa semento ay tila isang tambol ng digmaan. Sa gitna ng kadiliman ng sasakyan, hinawakan ko ang aking tiyan. Anak, panoorin mo ang iyong ina, ang bulong ng aking isipan. Ngayong gabi, hindi na tayo magtatago. Ngunit bago pa man kami makarating, nakatanggap si Chian ng isang tawag. Ang kanyang muka ay biglang sumeryoso. Darius is trying to fast-track the ceremony, bulong ni Chian. He knows something is wrong. We need to hurry. Isang katanungan ang naiwan sa aking isipan. Magagawa ba naming itigil ang kanyang pag-akyat bago maging huli ang lahat? O may isa pa siyang alas na hindi namin inaasahan? Ang palakpakan ay tila isang bagyong gumugulong sa buong bulwagan, isang tunog ng tagumpay na para kay Darius ay katuparan ng lahat ng kanyang mga pangarap. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, ang kanyang uniforme ay kasing tigas ng kanyang mukha, habang ang mga ilaw ay nakatutok sa kanya na tila siya ang sentro ng sansinukob. Sa tabi niya, si Celine ay nakangiti ng buong ningning. Ang kanyang kamay ay nakakapit sa braso ni Darius na tila ba siya na ang bagong reyna ng tahanang Almonte. Ngunit ang lahat ng ingay na yon ay biglang naputol. Ang musika ay huminto sa isang hindi maipaliwanag na paraan at ang malalaking pintuan ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Hindi isang sundalo ang pumasok, hindi isang opisyal. Ang pumasok ay ang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang pagsabog. Naglakad ako papasok sa gitna ng pulang carpet. Ang aking pulang gown ay tila isang agos ng dugo na dahan-dahang bumabalot sa sahig. Nararamdaman ko ang bawat mata na nakatuon sa akin, ang pagtataka, ang gulat, at ang hindi makapaniwalang mga tingin. Ngunit ang aking paningin ay nakapako lamang sa dalawang tao sa entablado. Nakita ko ang pagbagsak ng panga ni Darius. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng yabang, ngayon ay unti-unting nilalamon ng isang maputlang takot. Si Soledad, na nasa unang hanay ng mga upuan, ay napatayo ng hindi oras. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang perlas na kwintas. Sa tabi ko, naglakad ang aking ama, si Tomas Ledesma.
Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na tila nagpapaliit sa lahat ng mga general sa loob ng silid. Huminto kami sa harap ng entablado. "Magandang gabi sa inyong lahat." Ang boses ni Papa Tomas ay umalingaw-ngaw sa sound system, malakas at malinaw. Narito ako para ipakilala ang opisyal na tagapagmana ng Ledesma Group of Companies, ang aking anak na matagal nang nawala at sa wakas ay nagbalik na. Amihan Ledesma. Isang sama-samang singhap ang narinig sa buong bulwagan. Ang mga bulong-bulungan ay parang mga bubuyog na biglang nabulabog. Dahan-dahan akong umakyat sa entablado. Bawat hakbang ko ay tila isang pagbawi sa bawat sampal at bawat pag-alipusta na tinanggap ko sa loob ng 10 taon. Huminto ako sa tapat ni Darius. Nakita ko ang butil ng pawis na gumulong mula sa kanyang noo. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay hindi na kayang itago ang amoy ng kanyang takot. Hindi ako nagsalita. Hindi ko kailangan. Kinuha ko ang isang itim na folder mula sa aking aide at iniabot ito sa kanya. Ito ang folder na naglalaman ng lahat. Ang foreclosure ng mansyon ng mga Almonte, ang mga dokumento ng kanyang mga ilegal na transaksyon, at ang katotohanang ang lahat ng kanyang tinatamasa ay pag-aari ko na ngayon. Sa likuran ko, ang malalaking screen sa ballroom ay biglang nagbago. Hindi na ang mukha ni Darius ang nakita, kundi ang mga video ng kanyang pakikipagkasundo sa mga sindikato. Ang mga recording ng kanyang boses habang pinaplano ang pagpapatalsik sa akin at ang mga ebidensya ng kanyang korupsyon na maingat na kinalap ni Sian. Ano ito? Kasinungalingan ito. Ang bulyaw ni Darius, ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng takot. Amihan, anong kalokohan ito? Isang piping tulad mo, gagawin ito sa akin? Tumingin ako sa kanya ng diretso. Isang malabong nangiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang nangiti ng absolute victory. Itinaas ko ang aking mga kamay. Sa harap ng media, sa harap ng kanyang mga superior, at sa harap ng babaeng nagnakaw sa aking asawa, iginalaw ko ang aking mga daliri sa isang mabilis at matapang na senyas. Isang tagasalin ang nagsalita sa mikropono. Ang sabi po ni Miss Amihan, "Darius, ang katahimikan ko ay tapos na. Ngayon, ang buong mundo ang makikinig sa iyong pagbagsak." Biglang pumasok ang mga tauhan ng military police. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa makintab na sahig ay tila hatol ng kamatayan para sa karera ni Darius. Lumapit sila sa kanya at walang pasabing hinawakan ang kanyang mga braso. "Coronel Darius Almonte, nasa ilalim ka ng pag-aresto para sa kasong plunder, graft, at serious misconduct," ang mariing deklara ng opisyal. Tumingin ako kay Celine. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at takot. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at kinuha ang baso ng alak na hawak niya. Inamoy ko ito ng bahagya bago ko ito dahan-dahang ibinuhos sa sahig, sa mismong paanan ng kanyang gintong gown. Wala siyang nagawa kundi ang manginig. Ang lahat ng kanyang kayabangan ay natunaw na parang asukal sa ulan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang hindi ko inaasahan. Si Soledad, sa sobrang galit at desperasyon, ay biglang sumugod sa entablado. May hawak siyang isang matulis na bagay, isang hairpin na ginto, at akmang itutusok ito sa aking direksyon. "Ikaw na piping demonyo ka! Sinira mo ang anak ko!" Ang kanyang tiling puno ng puot. Napapikit ako at napahawak sa aking tiyan. Tinitiyak na protektado ang aking anak. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang matitigas na braso ang humarang sa kanya at isang malakas na puwersa ang nagpabagsak sa kanya sa sahig. Si Sian. Nakatayo siya sa harap ko, tila isang pader na hindi kayang tibagin. "Huwag mong susubukan," ang malamig na banta ni Sian kay Soledad. Habang hinihila si Darius palabas ng ballroom,
Ang huling nakita ko ay ang kanyang mga matang puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat luhang pumatak sa aking mga pisngi noon ay naging baha na tatapos sa kanyang mundo ngayon. Tumayo ako ng tuwid sa gitna ng entablado habang ang aking ama ay nakahawak sa aking balikat. Ang pakiramdam ng tagumpay ay hindi kasing tamis ng inasahan ko, ngunit ang pakiramdam ng kapayapaan, iyon ang tunay na kayamanan. Ang huling katanungan ay nananatili. Sa pagguho ng kanilang mundo, magagawa ko na bang tuluyang buuin ang sa akin? Ang bawat medalya at parangal na nakasabit noon sa dibdib ni Darius ay tila naging mga piraso ng kalawangin na bakal na dahan-dahang humihila sa kanya pababa sa putikan. Sa loob ng madilim na selda ng Military Detention Center, wala nang amoy ng mamahaling pabango o ang kinang ng mga bituin sa kanyang balikat. Ang tanging naroon ay ang amoy ng lumang semento, ang lamig ng bakal na rehas, at ang tunog ng sarili niyang mga buntong hininga na puno ng pagsisisi. Amihan, pakiusap, kausapin mo ako. Ang paos na tinig ni Darius ay narinig ko mula sa kabila ng rehas. Nakatayo ako sa harap niya, suot ang aking puting coat na yari sa sutla, habang si Xian ay nananatiling nakatayo sa aking likuran bilang aking anino. Tiningnan ko siya, ngunit hindi na puot ang nararamdaman ko. Ito ay isang malalim at tuyong kawalan ng pakiramdam. Kinuha ko ang aking notepad at isinulat ang huling mensahe ko para sa kanya. Ang utang na loob na lagi mong isinusumbat ay binayaran ko na ng 10 taon ng aking buhay. Ngayon, ang utang mo sa batas at sa iyong dangal ang kailangan mong bayaran. Iniwan ko siyang nakaluhod sa sahig, umiiyak at tinatawag ang aking pangalan, ngunit hindi na ako lumingon. Ang bawat hakbang ko palayo sa lugar na yon ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na pasanin sa aking dibdib. Samantala, sa isang lumang apartment sa dulo ng lungsod, nakita ko ang kalagayan ni Celine. Sinubukan niyang tumakas bitbit ang mga alahas at perang natitira sa kanila ni Darius, ngunit hinarang siya ng mga awtoridad sa paliparan. Ngayon, wala na siyang kahit na ano. Ang kanyang gintong gown ay napalitan ng isang luma at kupas na duster. Habang pinapanood ko siya mula sa loob ng aking sasakyan, nakita ko siyang nakikipag-away sa isang tinderong ayaw siyang bigyan ng pautang na pagkain. Ang babaeng dati ay reyna ng telebisyon. Ngayon ay namumuhay sa kahihiyang siya rin ang nagtanim. Ngunit ang huling hantungan ng aking paglalakbay sa araw na ito ay ang maliit na barong-barong sa gilid ng Riles. Doon ko natagpuan si Doña Soledad. Ang mansyon ng mga Almonte ay kinumpis ka na ng bangko at dahil sa mga ilegal na transaksyong kinalaman siya, nawala ang lahat ng kanyang yaman. Nadatnan ko siyang nakaupo sa isang sirang silya, nakatingin sa malayo habang hinahawakan ng kanyang nanginginig na mga kamay. Wala na ang kanyang mga perlas, wala na ang kanyang mga katulong. Siya na ngayon ang naglilinis ng sarili niyang kalat sa isang masikip at mabahong silid. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Nang marinig niya ang aking mga yabag, agad siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng pait, kahit na wala na siyang lakas para lumaban. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Ang tanong niya sa isang gumumaralgal na boses. Ang piping alila. Ngayon ay nakatayo sa harap ko habang ako ay nasa putikan. Hindi ako kumibo. Kinuha ko ang isang supot mula sa aking bag. Inilabas ko ang isang piraso ng tinapay, isang matigas at malamig na crust ng bread, gaya ng laging ibinibigay niya sa akin noon kapag pinarurusahan niya ako sa kusina. Inilapag ko ito sa kanyang harapan. Huminga ako ng malalim at sa pamamagitan ng aking mga kamay, sinabi ko sa kanya ang huling salita. Sabi mo noon, ang gaya ko ay sapat na sa tira-tira. Ngayon, maranasan mo ang lasa ng sarili mong mga salita. Tumalikod ako at naglakad palayo habang naririnig ko
ang kanyang tiling puno ng desperasyon at galit. Ngunit bago ko pa marating ang sasakyan, isang matalim na kirot ang biglang gumuhit sa aking puson patungo sa aking likuran. Napahawak ako sa pintuan ng sasakyan. Ang aking hininga ay naging mabilis at mababaw. Naramdaman ko ang pag-agos ng isang maligamgam na likido sa aking mga binti. Ang oras ay dumating na. Amihan! Ang sigaw ni Sian habang mabilis siyang lumapit para alalayan ako. Hinga ng malalim. Dadalhin kita sa ospital. Sa gitna ng sakit, naramdaman ko ang isang kakaibang saya. Ang bawat pagkirot ay tila isang hudyat na ang huling bahagi ng aking lumang buhay ay tuluyan ng matatapos at isang bagong kabanata ang magsisimula sa unang iyak ng aking anak. Ito na ang huling paghihirap at pagkatapos nito, ang katahimikan ay hindi na muling magiging malungkot. Ang puting liwanag ng hospital room ay hindi na nakakasilaw, kundi tila isang malambot na kumot na nagbibigay ng init sa aking pagkatao. Sa bawat malalim na paghinga ko, nararamdaman ko ang kapayapaang matagal kong hinanap. Ang bawat kirot na pinagdaanan ko sa silid paanakan ay tila mga huling bakas ng 10 taong pait na dahan-dahang binubura ng bawat tibok ng puso ng munting nilalang na ngayon ay himbing na himbing sa aking mga bisig. Tiningnan ko ang aking anak, ang kanyang maliliit na daliri, ang kanyang mapayapang mukha, at ang bango ng bagong silang na sanggol ay tila isang himala na ipinagkaloob sa akin ng langit. Noong una siyang umiyak sa loob ng delivery room, ang tunog na yon ay naging pinakamagandang musika sa aking pandinig. Ang kanyang boses ang naging boses ko. Ang kanyang unang hininga ang naging simbolo ng aking muling pagsilang. Napakagwapo ng apo ko, Amihan. Kamukhang kamukha mo. Ang mahinahong bulong ni Papa Tomas habang nakatayo sa tabi ng aking kama. Nakita ko ang mga luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang aking pamilya ay buo na. Hindi dahil sa isang lalaking nanakit sa akin, kundi dahil sa dugong nagbubuklod sa amin ng tunay na pagmamahal. Lumipas ang mga buwan at ang aking buhay ay tuluyan ng nagbago. Hindi na ako ang babaeng laging nakatago sa kusina. Ngayon, ako na ang tumatayo sa harap ng mga board meetings ng Ledesma Group. Ang bawat desisyon ko ay ginagawa ko ng may talino at malasakit. Ang aking katahimikan ay naging aking kapangyarihan dahil natuto akong makinig sa mga bagay na hindi naririnig ng iba. Itinatag ko ang Amihan's Haven, isang sentro para sa mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso at para sa mga taong may kapansanan sa pagsasalita. Doon, naramdaman ko ang tunay na tagumpay. Ang makita ang mga babaeng muling nakakatayo at nakakahanap ng kanilang lakas ay mas matamis pa sa anumang perang pumasok sa aking bank account. Isang hapon, habang naglalakad ako sa malawak na hardin ng aming mansyon sa Cebu, lumapit sa akin si Sian. May dala siyang isang sobrang kulay kape. Galing ito sa abogado ni Darius, sabi ni Sian. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon at puno ng respeto. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang makita ang bata bago siya ilipat sa National Penitentiary. Tiningnan ko ang sobre. Naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng aking mga kamay. Ngunit hindi na ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa pagpapasya. Kinuha ko ang sobre at dahan-dahang naglakad patungo sa garden heater na nakasindi sa gilid. Nang walang pag-aalinlangan, inihulog ko ang sobre sa apoy. Pinanood ko ang paglamon ng apoy sa mga salita ni Darius hanggang sa maging abo ang mga ito at tangayin ng hangin. Wala na akong puwang sa aking puso para sa puot at lalong wala na akong puwang para sa kanya. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa tanikala ng kahapon. Salamat, Sian. Ang sabi ko
sa pamamagitan ng aking mga kamay habang nakatingin sa kanya ng may ngiti. Tumango siya at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang pangakong hindi na kailangang bigkasin, isang pangako ng pagkakaibigang tapat at proteksyong walang kapalit. Binalikan ko ang aking anak na ngayon ay naglalaro sa ibabaw ng damuhan. Umupo ako sa tabi ng aking anak at hinawakan ang kanyang maliliit na kamay. Sa ilalim ng naglalakihang puno ng nara at sa harap ng asul na dagat ng Cebu, tinuruan ko siya ng kanyang unang salita sa lengguwahe ng mga senyas. Dahan-dahan kong itinapat ang aking kanang kamay sa aking puso at pagkatapos ay iniunat ko ito patungo sa kanya. Isang simple ngunit malalim na kumpas. Mahal, ang sabi ng aking mga kamay. Mahal kita, anak. Tumingala siya sa akin at gumuhit ang isang napakagandang ngiti sa kanyang mga labi. Sinubukan niyang gayahin ang galaw ng aking mga daliri. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang tapatan ng anumang yaman o kapangyarihan. Ang aking anak ang naging patunay na mula sa pinakamalalim na sugat, maaaring tumubo ang pinakamagandang bulaklak. Lumapit si Chian at naupo sa isang bench na hindi kalayuan sa amin. Hindi siya nanghihimasok, nananatili lamang siyang naroon. Isang matatag na presensya na nagpapaalala sa akin na hindi ko na kailangang pasanin ang mundo ng mag-isa. Sa loob ng maraming buwan, nanatili siyang tapat. Hindi bilang isang bayaning naghahanap ng kapalit, kundi bilang isang kaibigang marunong rumespeto sa aking katahimikan. Tumingin ako sa malayo, sa abot-tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Naalala ko ang amihan na laging nakayuko, ang amihan na nanginginig sa takot sa tuwing maririnig ang yabag ng sapatos ni Darius. Ang amihan na yon ay dahan-dahan nang naglalaho, tila isang anino na tinangay ng liwanag. Ngayon, ang aking katahimikan ay hindi na isang kulungan. Ito na ang aking kapayapaan. Ito na ang aking sandata. Natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa lakas ng boses, kundi sa tibay ng paninindigan at sa lalim ng pagmamahal na kayang ibigay ng isang ina. Ang bawat pagsubok na dumaan ay tila mga alon na humubog sa akin upang maging isang matatag na dalampasigan. Maaring dumating muli ang mga bagyo, ngunit alam ko na ngayon kung paano lumaban. Ang aking buhay ay hindi na isang kwento ng pagdurusa, kundi isang awit ng tagumpay at muling pagsilang. Huminga ako ng malalim, nilalanghap ang sariwang hangin na may amoy ng dagat at kalayaan. Habang yakap-yakap ko ang aking anak, alam kong anuman ang mangyari, kami ay ligtas na. Ang bukas ay hindi na isang nakakatakot na kawalan, kundi isang pangakong puno ng pag-asa. Dati, ang katahimikan ko ay isang pasakit. Ngayon, ito na ang aking pinakamakapangyarihang tinig. Isang taon na ang lumipas, mula nang huli kong masilayan ang mga pader. Nang mansyong naging kulungan ko sa loob ng isang dekada. Ngayon, nakatayo ako sa gitna ng isang malawak na hardin na puno ng mga namumukadkad na sampagwita. Ang halimuyak nito ay humahalo sa sariwang hangin ng umaga, isang amoy na nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng wagas na kalayaan. Hindi na ito ang amoy ng luma at madilim na silid. Ito na ang bango ng aking sariling tagumpay. Nakatitig ako sa malaking karatula sa tapat ng gusali. Amihan's Haven. Ito ang aking pangarap na naging katotohanan. Isang lugar kung saan ang bawat babaeng dumanas ng sakit at bawat taong walang tinig ay makakahanap ng kalinga at bagong pag-asa. Sa loob ng gusaling ito, ang bawat sulok ay puno ng liwanag at ang bawat bintana ay nakabukas para sa sikat ng araw. Dito, ang katahimikan ay hindi isang kapansanan, kundi isang banal na puwang para sa paghilom. Mula sa malayo, nakikita ko ang aking ama, si Papa Tomas,
Nakarga ang aking anak. Ang munting batang iyon ang aking buhay. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang kinang ng pag-asa na minsan ay inakala kong tuluyan ng naglaho. Wala na sa kanya ang bakas ng takot o ang pait ng nakaraan. Siya ay lumalaking puno ng pagmamahal, napapalibutan ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Amihan, handa na ang lahat para sa ribbon cutting. Ang mahinahong boses ni Sian ay narinig ko sa aking likuran. Hinarap ko siya at isang matamis na ngiti ang aking ibinigay. Nakasuot si Chian ng isang simpleng asul na polo at ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng paghanga sa akin. Sa loob ng 1 taon, nanatili siyang tapat sa aking tabi. Hindi niya kailanman pinuwersa ang aking damdamin. Sa halip, hinayaan niya akong mahanap ang aking sarili bago ko mahanap ang iba. Ang kanyang pagmamahal ay hindi katulad ng kay Darius. Hindi ito mapanakit. Hindi ito nagbibilang ng utang na loob. Ito ay isang pag-ibig na marunong maghintay. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Naramdaman ko ang init ng kanyang palad, isang init na nagbibigay sa akin ng katiyakan. You did it, Amihan. You gave them a voice. Bulong niya ng may halong pagmamalaki. Kinuha ko ang aking notepad at isinulat ang isang maikling tugon. Hindi siyan. Tinuruan ko lang silang makinig sa sarili nilang puso. Nagtawanan kami ng mahina. Isang tunog na puno ng kagaanan. Sa sandaling iyon, alam kong sa kabila ng lahat ng dumi at sakit ng mundo, may mga tao pa ring handang tumayo para sa katotohanan. Minsan, sumagi sa aking isipan ang balita tungkol sa pamilya Almonte. Nabalitaan ko na si Darius ay dahan-dahang nalulunod sa lungkot sa loob ng kulungan, habang si Soledad ay mag-isang namumuhay sa isang liblib na baryo, nakalimutan na ng lahat ng kanyang mga datihang kaibigan. Si Celine naman ay tuluyan ng naglaho sa paningin ng publiko, dala ang kahihiyang siya rin ang lumikha. Ngunit ang mga alaalang iyon ay tila mga anino na lamang sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon pa. Ang hustisya ay natamo na, at ang bawat luha ko noon ay naging mga perlas na ngayon ay nagbibigay ng ningning sa aking kasalukuyan. Huminga ako ng malalim. Dinarama ang bawat pintig ng aking puso. Ang katahimikan ko ay hindi na muling magiging isang kulungan. Ito na ang aking kapayapaan. Ito na ang aking pinakamakapangyarihang awit. Dati, ang mundo ay isang malupit na lugar para sa isang taong tulad ko. Ngunit ngayon, alam ko na ang tunay na lakas ay hindi na susukat sa lakas ng boses, kundi sa tibay ng paninindigan at sa lalim ng pagmamahal na handang ibigay ng walang hinihintay na kapalit. Habang hinihiwa ko ang ribbon sa harap ng pinto ng Amihan's Haven, isang malakas na palakpakan ang umalingaw. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay na yon, ang tanging naririnig ko ay ang mahinahong bulong ng hangin, ang bulong ng aking kalayaan. Ako si Amihan Ledesma, isang babaeng pipi, ngunit ang buhay ay ang pinakamalakas na sigaw ng tagumpay. Takante.